guys! Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel na Unbox Opportunities! O nga po pala, ako ang inyong kachika. At ako naman po ang inyong kachiko. Meron nga po palang sasabihin po sa atin ang ating kaibigan na si Kachiko. Hindi po muna po ako makasama sa ating review vlog dahil po marami po akong module na dapat basahin, matutunan at gawin. Pwede ba makita? Ito po. Ayan. O, sinong gusto mong i-shoutout? Shoutout na po sa teacher ko pong si Ma'am Isa. Ayun. So, muli, kaibigan Kachiko, anak ko si Kachiko. So, busy po muna siya. So, bye-bye po muna. Bye-bye po, Mama Kachika. Okay. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, Unbox Opportunities. At ako ang inyong kachika. Para sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa TLE 6, Agriculture 6, Module 3, Lesson 5, 6, 7. Tara, samahan niyo na po ako. 1, 2, and 3. Oh, nandiyan na pala kayo. Bago po ikaw magpatuloy sa pag-aaral natin ng ating module, kailangan lagi mo sundin ang ating safety protocol. Ano ba yon? Mag-disinfect ka muna ng inyong mga kamay gamit ng pagsasabon, gamit ng antibacterial soap. Gumamit po kayo ng alcohol. May total defense o 70% fighting bacterias. And ano pa ba? Kung lalabas kayo ng bahay ninyo o pupunta kayo kung saan mang lugar, kailangan mag-suot kayo ng face shield at face mask. At laging ugaliin ang tinatawag na 1.5 meter o ruler na social distancing. Kailangan talagang protektahan ang iyong sarili. Huwag mong protektahan ng iba, unahin mo muna ang iyong sarili. Okay? Kahit dito sa bahay, kailangan nakaligo ka na, nakapag-disinfect ka ng iyong kamay, nag-alcohol ka. Pero dito sa aking video vlog, mahirap din mag-vlog tuwing umaga or hapon kasi nakikipagsabayan ang ingay ng mga hayop, lalo na yung mga alaga naming manok. Kaya minabuti ko mag-vlog, personal review vlog, tuwing gabi. Kaya ganito, no? So, magpatuloy na po tayo. Itong video vlog na ito ay para sa aking mga estudyante. Ito ay video lesson ng aming module, localized module, para sa Technology and Livelihood Education 6, Agriculture 6, Module 3, Week 3, Lesson 5, 6, 7. So, focus muna tayo sa Module 5. Oh, nandiyan na pala kayo. Ako nga pala ang inyong kachika, Anisa Elsia. Sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral ng Technology and Livelihood Education 6, Agriculture 6, Module 3, Week 3, Lesson 5, 6, and 7. Learning competencies. Ito po yung objectives na dapat nating ma-target o ma-accomplish. TLE 6, Agriculture 0C, number 3. Conduct a survey to identify types of orchard farms. Trees appropriate for orchard gardening based on location, climate, and market demands. Proper way of planting and propagating trees and fruit-bearing trees like budding, marketing, and grafting gathered. So, yung tatlong learning competencies o main objectives na yan na dapat matalakay natin at mapag-aralan. Itong video lesson na ito ay ginawa ko para sa mga students ko. Ready na ba kayo? Tara! Oh, sponsor time! Sponsor muna tayo.
para maging protektado ka sa anumang uri ng sakit at viruses. Boost up your immune system using sodium ascorbate 24 alkaline C. Kami dito sa pamilya ko, protektado po kami dahil araw-araw po kami umiinom ng 24 alkaline C. Paano po ito? As adult, ako po, isang pirasong capsule lang po sa isang araw. Ang iba, tinutunaw po ito sa tubig, sa isang basong tubig. Pero po ako, bilang adult, o matanda, isang capsule lang po at isang basong tubig. Sarap! Mula sa isang capsule, 24 hours ka na pong protektado laban sa mga virus at higit sa lahat, na-boost up ang inyong immune system. Yun ang kailangan para malayo tayo sa anumang sakit o virus, lalo na maging protektado tayo laban sa COVID-19. Sa ating pagpapatuloy, Technology and Livelihood Education 6, Agriculture 6, Module 3, Quarter 1, Week 3, Lesson 5. Learning Competencies, TLE 6, AG 0C, number 3, Conduct a Survey to Identify. So, yung Module 3, covered po niyan ang Lesson 5, 6, at 7. At ito naman po ang learning competencies o yung objectives. Types of orchard farms. Trees appropriate for orchard gardening based on location, climate, and market demands. Proper way of planting, propagating trees, and fruit-bearing trees like budding, marketing, and grafting gathered. So, sa number 1, sa lesson 5 mismo, yung types of orchard farms. Lesson 6, trees appropriate for orchard gardening based on location, climate, and market demands. Tatalakayin din natin yan. Sa lesson 7, proper way of planting, pagtatanim at pagpaparami, propagating ng mga puno at mga bungang kahoy sa pamamagitan ng budding, marketing, at grafting. Sa ngayon, focus muna tayo sa lesson 5. How to use this module. Before starting this module, I want you to set aside other tasks that will distract your attention in doing your lessons. Read the instructions below to successfully attain the objectives of this module. Have fun! Number 1. Read and understand all the contents in every page of this module carefully. Number 2. Write in your TLE 6 notebook the concepts learned. Keep in mind that writing enhances your learning. Perform all the activities provided in this module. Number 4, let your parents or guardian help assess your answers using the answer keys found in the latter part of this module. Pero hindi ko po gagawin yun, hindi ko papakita po yun para matuto po lalo ang bata o ikaw mismong nanonood. Kailangan huwag kang babase lang sa answer key o yung binigay na sagot. Kailangan basahin mong maigi ang module mo. Basahin mong maigi, aralin, doon mo makikita kung talagang tama yung nakuha at napili mong sagot. Number 5, answer the post-test. If you cannot make it all right, browse or read the lesson again until you get the right answers. Number 6, enjoy and apply what you have learned. So, ito yung parts ng module. Meron tayong expectations, retest, looking back to your lesson, reading activity, activities. Let's remember, let's check, post-test. Pwede po ninyong itong i-pause or i-stop yung video lesson na ito para madali ninyong maunawaan at pwede nyo pang mabalikan kung ano ang aralin o dapat matutunan dito sa ating lesson. So, doon naman sa pumili ng module, pwede po ninyong itong kopyahin at isulat sa inyong mga notebook. Pretest, direction.
Choose the letter of the correct answer. So, mula number 1 hanggang number 15, no? Basahin niyo po muna ang inyong mga module, then sagot na lang po ang isusulat sa inyong mga notebook. So, mula number 1 hanggang number 15, sulat niyo muna yung title niya, pre-test. Module 3, pre-test. Tapos, lagay kayo ng 1 hanggang 15. Basahin niyo po muna ang mga tanong o mga phrases or sentences. Then, pili kayo ng isang tamang sagot. Pwede po ninyo itong i-pause or stop yung video lesson para makasagot kayo. Pwede rin kayong mag-PM send sa akin sa mga estudyante ko kung may karagdagang katanungan kayo at gusto nyo pong maunawaan kung ano ang ating lectures o lesson. Expectations. Specifically, this module will help you to identify the different types of orchard farms, particularly dealing with trees and fruit-bearing trees. So, itong lesson natin ay tumatalakay sa dapat nating matutunan ang iba't ibang uri ng taniman o orchard farm o yung mga lupa, kapirasong lupa na ang mga nakatanim po dun ay mga fruit-bearing trees. Looking back to your lesson. So, ito yung pinaka-review o balik-aral kung anong natutunan nyo mula dun sa lesson 1, 2, 3, 4. Direction. Name at least 5 famous orchard farms and give its locations and fruits they produce. Kung napanood po ninyo ang ating video lesson mula lesson 1, 2, 3, 4, madali po ninyo mababalikan ang mga sagot dito. So, sa mga notebook nyo, sulat nyo lang po, looking back to your lesson, then maglagay kayo ng inyong sagot. Then, pwede nyo yung picturean ang inyong mga notebook, then send nyo sa akin PM send. Or, pwede kayo mag-direct answer dun sa ating Google Classroom. Reading activity. Lesson 5, Types of Orchard Farms. Iba't ibang uri ng taniman ng mga bungang kahoy. Knowing the different types of orchard that you want to establish in a place must be studied carefully. This lesson focuses on the following orchards. So, number 1, fruit orchards. Include any facility that focuses on fruit-bearing trees and it is the common type of orchard. Some of the popular fruit trees in our country is mango, avocado, durian, mangosteen, jackfruit, lanzones, rambutan, and many more. Citrus trees such as pomelo, lemon, lime, or orange may be grown in large citrus orchards or individually in smaller area. So, ang isa sa mga tinatawag na uri ng orchard farms, number 1 dyan ang fruit orchards. Ang sabi po rito, pag sinabing fruit orchards, ito po ay nakatuon sa lupa o taniman na ang mga nakatanim po dun ay ang mga fruit-bearing trees o yung mga bungang kahoy o mga puno na nagbibigay ng bunga. Ito po ang pinaka-common type o pinaka-simple o lagi, madalas, ganun ang itsura ng orchard farm gamit ng mga bungang kahoy. Ang isa sa mga sikat o kilala, popular na fruit trees sa atin dito sa ating bansa ay ang mangga, avocado, durian, mangosteen, langka, lanzones, rambutan, at iba pa. Marami po yan. Citrus trees, yan yung mga puno na talagang maaasim. Maaasim sa umpisa, na habang tumatagal, pag lalot na hinog, ito ay matamis. Ang isa sa halimbawa niyan, yung pomelo. Ano ba yung pomelo? Suha, lemon,
lime, or orange. Lahat ng mga nabubuhay sa atin dito na fruit-bearing trees na citrus trees o merong taniman yan, pwede nyo itong itanim sa malalaking lugar o lote o umuukupa ito ng mga espasyo. Pero pwede rin po itong itanim sa mga maliliit na lalagyan muna, individual, yung pa isa-isa. Hindi mo pwede yung sa isang taniman, nandun na lahat ang itatanim mo. Hindi. Kailangan individual mong itatanim o lalagyan. Hindi ka basta magtatanim lang. Kailangan, pag ikaw ay magtatanim, aaralin mo muna talaga. Alamin mo kung saan nakabase sa lugar, kung anong klima, kung ito ba ay napapanahon o akma, o kaya ay talagang alam mong tatangkilikin at bibilhin at kakainin ng mga tao. Pangalawa naman ay ang nut orchards. Include all facilities that focuses on nut-bearing trees. The three nuts that are popular in our country are cashew nuts and pili nuts. This category also includes coconuts and cacao. So, ibig sabihin po ng nut orchard, hindi nut. Pag sinabing nut, ang iba ang naisip kagad mani. Peanut. So, pag sinabing nut orchard, yan yung mga bunga na may shell, may basyo, may katawan. Balikan natin yung fruit orchard. Bigyan ko kayo ng tip. Pag sinabing fruit orchard, mga bunga na nasa loob yung buto. Halimbawa, mangga, mansanas, abukado. Hindi ba't ang mga buto niyan ay nasa loob mismo ng bunga? Yun ang naisip ko kagad, fruit orchard. Kung strawberry, ang strawberry po ay ang bunga niyan, ang pinakabuto niyan ay makikita sa labas, sa balat niya mismo. So, dun yung maiisip kung ang strawberry ba ay para sa fruit orchard, nut orchard, or seed orchard. So, balikan naman natin ang nut orchard. Nakalagay po dito, ang nut orchard ay nakatuon naman sa nut-bearing trees. Ibig sabihin, ito yung mga puno na nagbibigay ng nut. Yung nut, yung bunga siya na may katawan, basyo, shell, may balat. Ang isa sa halimbawa niyan ay ang cashew nuts. Kasoy, kulay dilaw po yan na bunga na nasa labas ang pinakabuto. Hindi mo kagad makakain yun, no? O mailuluto. Sikat yan binibenta yan. Yung buto niyan, kinakain. Minsan inihahalo pa sa mga ice cream as flavors. Binabalatan pa po yun, tas niluluto. Pero kung gusto mong magtanim naman yan, yung mismong buto mismo ng kasoy yun, pwede yun itanim. Pili nuts. Isa pa dyan ang coconut. Alam niyo ba yung coconut? Buko. Diba ang buko? Bilog. Green. Hindi mo kagad direktang itatanim yun sa lupa. Dali na mismong may katawan, may shell. Diba? Para makain mo yung laman at mainom mo yung sabaw ng buko o ng coconut. Diba? Binabalatan yun. Inanon pa nga yan tinachap-chap yan, diba? Binabalatan mismo yan. At yung kakao. Ang kakao o cocoa, yan na din may shell. Para siyang football, no? Tatanggalan yan. Yan ay niluluto at ginagawang tsokolate. Yan ang pinagkukuhaan ng dark chocolate, yung kakao. Kakao o kaya cocoa ang bigkas dyan. No? Para sa iba pang kaalaman, pwede nyo po yan i-research sa mga browsers ninyo or sa internet. Meron po tayong fruit orchards, nut orchards, at ang ikatlo naman ay seed orchards. Number 3, seed orchards is an area where superior quality of plant or trees are established and managed intensively and entirely to produce large quantity of improved seeds. The seeds in the orchard are sold to large agricultural facilities and commercial distributors for resale to the public in small seed packets. The size of the seed orchard is determined by the seed demand and the expected seed production from the orchard. Baka
ikumpara nyo po ako sa ibang mga teacher vlogger. Bakit ganitong paraan ni Teacher Anisa Alsha sa paraan ng pagtuturo ng module? Ayoko kasing manloko, no? Ayoko kasing dayain pa yung bata. Kung anong module ang nakuha niya, kailangan, kasi ganito po yan, no? May mga bata na pinili ay online class, synchronous. May ibang mga bata, pinili naman ang module, o yung modular learning ang tawag. Hindi ba pwede po ang blended learning? Yung bang sabay mo, pwedeng online, pwedeng module. No? Ang paraan ng aking pagtuturo po kasi, gusto ko po, 100% pareho sila. Kung paano mo tuturuan o paano ko tinuturuan ng mga bata sa online, at kung ano itsura ng kanyang localized module na ginagamit, galing DepEd o galing sa lahat na sama ng mga guro, kailangan yun din, same, pareho, muka. Same na same din doon sa module na ginagamit ng mga batang gumagamit o pinili ang modular learning. Kailangan pareho sila. Kung ano itsura, lahat ng details, same. Kasi kung gagandahan ko ang aking pagtuturo, gagawan ko ng mga PowerPoint presentation, gagandahan yung aura, iba yung dating sa mga online class na yan, yung mga batang pumili niyan. Maganda ang dating. Paano yung mga modular ang pinili? Paano nila 100% ma-achieve yung objectives o mauunawaan nila ng husto yung module kung ikaw mismo o ako mismong teacher nila ay hindi po nagawa ng paraan para mapaliwanag sa kanila yung nilalaman ng module na gamit nila. Siyempre, tulong na rin sa mga magulang, hindi mo maasa na 100% full support ang magulang. Siyempre, nandyan pa rin ang partisipasyon bilang guro. Kasi ang mga magulang ang siyang nagtatrabaho para sa pamilya. Hindi pwedeng iasa ko na lang ang pagtuturo ng module sa magulang. Tulungan tayo. Tulong-tulong lang tayo, magulang, guro, at bata, mga estudyante. Magtulungan lang po tayo para pare-pareho tayong winner. So, sa pagpapaliwanag ko po sa number 3, may mga lugar na nakatuon sa pagtatanim ng mga puno na nagbibigay ng buto. Galing, no? Itinanim mo yung puno, pag nagbunga siya, ang bunga niya ay seed. Buto mismo. O, nakalagay po dyan, no? The seeds in the orchard are, pwedeng, yung buto mismo ay pwede nyo pang maibenta, no? Sa mga commercial distributors for resale. Depende sa size, depende sa dami, depende sa demand. O, ibig sabihin yung kailangan, depende sa dami ng taong bibili. Ano kayang puno yun? And what kind of tree that will produce seeds? Mula sa buto, itatanim mo sa lupa hanggang sa naalagaan mo, naging puno siya. Tapos yung bunga niya mismo, buto rin ang ibibigay. Galing! Paano yun? Sample na lang natin. Yung sitaw. Sitaw, pagapang po yun, oo. Gulay siya, oo. Nailuluto yung sitaw, ginagawang adobong sitaw, diba? Pero pag binalatan mo yun, hinati mo yung katawan ng sitaw, ano makukuha nyo dun? Diba buto? Yung buto mismo yun, itatanim. Maaalagaan ninyo hanggang sa dumami, magkaroon na ng bunga. Tapos yung mismo buto rin yun, ulit. Pwede mo ulit itanim. Ang galing, diba? Sample pa, munggo. Yung munggo. Alam naman natin, ang munggo ay pambansang pagkain ng mga mamamayang mahihirap. Tayo. At pambansang ulam tuwing Biyernes, ang munggo. Ang munggo, kapag yan ay naitanim nyo, naalagaan ninyo, umpisa niya nagiging toge, hanggang sa maging mini tree, puno siya. Tapos, magbibigay siya ng bunga. Maliliit lang siya, para po siyang Baguio beans. No? Maliliit lang. Pag binuksan mo yan, dun yung makukuha yung bilog-bilog nun, yung pinaka-munggo. O, diba? Ang munggo ay isa sa tinatawag na legumes o legumbre. Butong gulay. O, buto. Tinarinig nyo, seed. Yung mismo munggo ulit-ulit, itatanim nyo na naman. So, ikot-ikot lang din pag may time. So, para lalo ninyo maunawaan kung anong ibig sabihin, pwede po kayong mag-research sa mga browsers ninyo o kaya sa Google
research nyo different types of orchards. Pwedeng nut orchard, fruit orchards, or seed orchards. Various types of orcharding. Number 1, orcharding with single variety of a fruit crop. Number 2, orcharding with different variety of a fruit crop. Number 3, mixed orchard with different fruit crops of almost equal lifespan. And number 4, orcharding with intercrops or intercropping. Baka naguguluhan kayo, ano kayang ibig sabihin ng crop? Una muna, yung fruit, prutas, bunga. Resulta, yung crop, bunga sa pwedeng ilalim ng lupa or sa mismong puno. Pag sinabi kasing crop, madalas kasi pag sinabing crop, ang unang maiisip at maririnig ng tao, yung mga bunga na makukuha sa ilalim ng lupa tulad ng patatas, ano pa ba, mani, karot, ano pa ba, ube, gabi, yung mga pang ilalim ba. Nakalagay dito, orcharding with single variety of a fruit crop. Dinagdag lang yung word na yun, crop Pero ibig sabihin nun, bunga din. Mariresearch yan. Orcharding with single variety. Ibig sabihin, yung taniman mo, kailangan focus lang sa iisang uri. Iisang variety lang ang nakatanim doon. Para hindi ka rin malito. Halimbawa, nagtanim ka, puro buto ng mangga. O kaya buto ng lemon, buto ng kalamansi. Kailangan yung particular area na yun lang. Para pag nagbigay nga naman siya ng bunga balang araw sa pag-aalaga mo, yung fruit crop na tinatawag, successful ka, di ba? May pagkain ka na, may maibebenta ka pa. So, kung sakali po nun, medyo nalito lang kayo sa explanation ko about fruit crop, pwede po ninyong i-research yan sa mga dictionary. At kung huwag nyo na po akong masyadong papapansinin kasi talagang ginawa ko tong video lesson na to para sa mga estudyante ko po. Hindi para sa mga kung sino mang papansin. Ginawa ko tong video lesson na to para matulungan ko ang mga estudyante ko paano nila mapapaliwanagan sa kanilang sarili yung binabasa nilang module. Other form of orchard. Home, school, community, orchards are small piece of land where grafted and dwarf varieties of trees are planted and are small enough to fit in. The garden, backyard, one of its purposes is to reduce household cost and grow more of their own food. Kung lalakyan ko kasi, so, sa other form of orchard, pwede raw sa mga bahay, sa mga backyard natin, kung may backyard kayo sa bahay ninyo, sa eskwelahan, sa komunidad, sa mismong pamayanan nyo, sa village nyo, o sa lugar ninyo. Kahit kapirasong lupa lang, paano yan? Kung dito sa amin, sa Bulacan, ang tawag sa amin, rural life. Pag dyan sa lungsod, urban life. Urban, Maynila, Tondo. Dahil walang kapasidad, o ibig sabihin, hindi 90% ay lupa. 90% sa inyo ay sementado yung lugar. 10% lang dyan ang area na pwede ka maghukay ng lupa, makakapagtanim ka. No? Pwede ka magtanim saan? Sa mga maliliit na lalagyan, mga plastic bottles. Kaya pwede ka magtanim sa bahay ninyo. Dun sa school, lalo sa school natin, meron dyang garden o yung taniman. Pwede doon. Pwedeng sa pamamagitan ng grafting o pagga-graft at gawing dwarf varieties. Ano ba yung dwarf? Yan yung hindi dwarf na mga kaibigan natin. Pag sinabing dwarf, pinaliit na version ng mga halaman. So, yung grafted naman o grafting o graft propagation yan, paraan ng pagpaparami ng halaman sa paraan na pwedeng gumamit ng ugat, sanga, tangkay, dahon. Yung mga bahagi ng puno na yan na binanggit ko, pwede nyo pang magamit at mabuhay. Pwede pa siyang maging puno ulit. Kailangan pag-isipan nyo maigi, pwedeng sa garden o kaya backyard,
Kung wala man lang kayong backyard, pwede kayong humingi ng tulong din sa ibang nakakaalam. Huwag kayong magdunong-dunungan lang, no? Kailangan, pwede rin naman kayong humingi ng advice or payo o tulong sa iba na yung tinatawag na experienced person na paano makapagtanim din. One of its purposes is to reduce household. Ang isa sa purpose nito, yung layunin kasi ng pagtatanim o pagkakaroon ng orchard garden, ay mabawasan ang lahat ng gastusin sa bahay. Gastusin na, katulad yan, ang number 1 na panggastos natin sa araw-araw para bumaba pa buhay natin. Hindi pagkain. Paano ka makakabili ng pagkain kung wala kang pera? Kung may naitanim ka, may mga tanim kang gulay, may mga tatanim kang prutas, instant pera yun, instant pagkain din yun. Diba? Pag-isipan nyo maigi, pwede rin naman kayo magtanong sa mga lolo't lola nyo, sa mga magulang ninyo, sa mga kapitbahay ninyo, lalo na yung laki sa probinsya. Yung mula umpisa pa lang hanggang sa pagtanda at paglaki nila ay naranasan nila ang para ng pagtatanim, paano nila mapaparami at maalaga ng mga halaman. Malaking factor talaga, malaking tulong po talaga yung magkaroon ka ng knowledge sa pagtatanim. Lalo na, hindi ba naranasan natin ng iba't ibang kalamidad? Nandiyan na yung COVID-19, nandito rin yung bagyo. At yung mga kalamidad na yun, alos talagang yung last week or last month talagang inatake kami ng bagyo na yan. May bagyong Rolin na nga, may bagyong Ulysses pa. Diba? Saan ka pa? Kaya kailangan matuto tayo magtanim. Bigyang balik pagmamahal ang kalikasan. Next. Next, doing the activities. Activity 1. Direction. Identify the type of each famous orchard listed below. Write the answers in your notebook. So, kung kukopya po kayo at sasagot sa inyong mga notebook, pwede nyo naman po itong i-pause or stop para mapanood po ninyo or makopya po ninyo at masagutan ang activities. Ang sabi po dito, kailangan malaman ninyo kung anong famous orchard farm ang nakalista po dito. Then, write the answers in your notebook. Ililista nyo lang naman kung anong types, ano mga uri ng taniman. So, we do have names of famous orchards are from 1 to 8. We do have Rosa Farm, Ato Belen's Farm, Rosit Cacao Farm, Nicas Rambutan Farm, Davao Golden Pomelo Farm, Rock Farm at Cafe Bodega, Lime Citrus Farm, and Philippine Mango Seedling Farm Corporation. So, ang gagawin nyo sa mga notebook nyo, sulat nyo muna Lesson 5, Activity 1, then gawa kayo ng table katulad nito. Sulat nyo na muna yung names of famous orchards. And then, ililista nyo lang, isusulat nyo lang po dito sa kabilang table or column, what types of orchards. So, ilalagay nyo either fruit orchard, nut orchard, seed orchard. Yun lang ilalagay nyo sa activity 1. Or gusto nyo, maigi, para accurate, buksan ninyo ang inyong Google Classroom, sa classwork, dun. Pwede na kayo dun sumagot. Okay? Or pwede nyo ilagay ang mga sagot ninyo sa inyong mga TLE6 notebook. Then, tulad ng sinabi ko sa umpisa, picturean po ninyo, then send nyo sa akin, PM send. Next, activity 2. Direction. Give at least 5 other orchard farms in the country and identify the type where they belong. So, pwede kayo mag-research gamit ng internet. Or, kung may mga pwede kayong ma-interview o makausap, survey. Kahit 5 lang naman ang kailangan Pwede nyo i-research o mag-survey kayo. 5 names of orchards.
5 pangalan ng taniman o orchards. Pwedeng pangalan ng tao o pangalan ng taniman nila. Maigi i-research nyo na lang sa inyong mga internet browser. Type nyo lang doon, names of orchards. Baka may makuha kayong mga tao doon o mga examples. Then, doon naman sa types of orchards, same doon sa activity 1. Ilalagay nyo lang din kung what types of orchards. Either fruit orchard, nut orchard, seed orchard. Ganun lang. Ulitin ko kung gusto nyong makopya at masagutan ang mga activities natin, pwede nyo pong i-pause or stop ang video lesson na ito. Next, kopyahin po ninyo sa inyong mga notebook. After nyong basahin, kopyahin nyo sa mga notebook nyo. Let's remember, ito po ay magsisilbing generalization or summarization. Orchards are large fields where trees are planted to produce fruits, nuts, and seeds. They are categorized according to their products, namely fruit orchard, nut orchard, and seed orchards. Home or backyard orchard is an orchard that is maintained in a small piece of land and grows different varieties of dwarf and grafted trees to fit in. Yan, kopyahin niyo yan para kahit pa na may marireview po kayo. Last part ng ating lesson 5, let's check. Ito po ang magsisilbing evaluation or mini quiz. Direction, match the item in column A with those in column B. Write your answers in your PLE6 notebook. Kung mag-tune in po kayo or mag-open po kayo ng ating Google Classroom, pwedeng direct na po kayo dun sumagot sa quiz form. Pero kung komportable naman kayo dito sa paraan natin, pwede nyo i-pause, stop, basahin nyo at panoorin. Then, kung anong item dun sa column A, dito, from 1, 2, 3, 4, 5, dito po kayo pipili sa kabila sa column B. Okay? Para makuha nyo yung mga tamang sagot, yun, mag-backread lang po kayo. Aral uli, basahin nyo lang po uli ang lesson 5, yung pinaka-module natin, okay? Ang references o mga libro na napagkuhaan, ito po yung mga links na yan ang napagkuhaan. Ang susunod na kasi ay lesson 6, okay? Papapatuloy natin sa ating lesson 5, agriculture, lesson 5, types of orchard farms. Try natin sa Google Chrome, search natin. Ang Philippines natin, sa bansa natin. Ayan. Search lang muna natin. So, ito yun. Try natin sa images. May kabagalan lang ang internet ko eh. Try natin palakihan ng konti. Ano ba itsura ng orchard farm? Or orchard farms dito sa ating bansa? So, may mga taniman ng dragon fruit. Ano pa ba? Pag sinabi kasing orchard, maliit na lupa lang, no? Lote o taniman na kung saan ang mga tanim ng mga prutas ang makikita doon. Pwedeng ito, mangga, mga pongkan, apple, you know? Makikita niyo sa Google Images. So, madami yan. Tapos, balikan natin sa web. May mga people ask questions na pwede natin magamit sa pag-aaral natin. You know, people also ask, what are the famous orchard farm in the Philippines? Ang sagot po dyan ay
Rosa Farms is a 12.5 hectare mango orchard in the coastal province of Zambales, home to the Philippine Carabao mango. So, yun, nabigyan ng isa sa mga sagot. Dagdag ko na rin po si Edith Dakuy-Kuy, also known as Dragon Fruit Lady. Yung alam niyo yung dragon fruit, isa siya sa nagpasikat niyan o naging maunlad ang buhay niya dahil doon sa prutas na yun. What are the common types of orchard in the Philippines? Hanap lang tayo ng 5 questions. So, ganyan talaga. Ang sagot ay, orchard is a piece of land planted with fruit trees or shrubs that is maintained for food production. Orchard has different types and they are the following: fruit orchards, nut orchards, seed orchards. Okay? So, tatlo yung nakalagay sa atin kasi mayroon ding mga tree farms. Next question, number 3. What is orchard farms? An orchard is a type of farm where fruits and nuts are grown on trees and shrubs. Examples of orchard fruits are apples, pears, oranges, bananas, and cherries. Examples of orchard nuts are pecans, walnuts, and almonds. So, ganun lang yun. Number 3 question. What are the famous orchard farm in the country? Number 1 uli, Rosa Farm. Nandun na, no? So, sa pang-apat nating katanungan, magandang tanong to. What are the benefits of orchard? Is owning an orchard profitable? In addition to nutritional benefits, urban vegetation in orchard increase property values, improve privacy, and provide many environmental benefits. They reduce heating and cooling costs, reduce pollution, take up carbon dioxide, produce oxygen, provide habitat for wildlife, hold water, and reduce soil erosion. Okay, yun. Number 5, last question. Ang ganda-ganda dito. Ito, maganda ito. What are the qualities of being successful orchard grower? Number 5 na po ito. Explanation. Perseverance is important to become a successful orchard grower. You have to be persistent with your plan and the ability to keep doing something in spite of obstacles. Showing steadfastness in doing something despite how hard it is or how long it takes to reach the goal. So, ganun nga yun. So, kailangan meron kang goal or plano sa buhay, no? Hindi basta-basta ka nilang gagawa ng anumang desisyon. Kailangan unawain mo muna yung tinatawag na pros and cons. Ano bang magiging kalalabasan ng gagawin mong plano. Sa hirap ng buhay natin ngayon, lalo't pandemic, isip-isip tayo kung ano ang dapat gawin. At, laging tatandaan, hindi mo kayang ikaw lang mag-isa. Kakailanganin mo rin ang tulong ng iba. Sabi na sa kasabihan, more heads are better than one. 2 or more masters, kumbaga, hindi mo masisilbihan ang mga masters ng ganun lang o ng trabaho ng ganun. Kailangan, hinay-hinay lang. May plan A, plan B o meron kang goal na dapat matarget. Isa-isa muna. Huwag lahatin kasi ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin lahat yun. So, kailangan mo rin ng tulong din ng iba. At ikaw din, tumulong ka rin sa iba para masaya. Quits lang yun, no? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din nila yun sa'yo. Kung anong gusto mong gawin nila sa'yo, gawin mo rin sa kanila. Be positive, okay? So, ang susunod nating lesson ay lesson 6 sa agriculture. Stay tuned lang po kayo. Like, then subscribe na po kayo para updated guys sa susunod na video lesson natin. Click nyo rin yung notification bell. Okay? Thank you sa mga students ko. Bye!